magandang araw po. So, late upload na po ito. Pero, upload pa rin natin. So, nagpagupit po ako mga ka-warriors dahil nanlalagas po ng sobra ang aking buhok ko. Ayan. Nagpa-short hair po ako. Actually, mas maiksi pa dyan dapat yung gusto ko. Kaso sabi ng baka daw naman gugupit, baka daw po tumikwas nga po yung buhok ko. Tapos sabi niya, oo nga, nanlalagas po yung buhok mo kasi unang suklay ko palang ang dami na. Sobrang dami po talaga ng nanlalagas tuwing pagkatapos ako maligo. Kaya sa isang araw, isang beses lang po ako magsuklay. Punong-puno po yun yung suklay ng buhok lang. Plus yung mga nalalaglag pa. Tapos, kaya napag-isipan kong magpagupit kasi kaysa naman maubos na mapanot na naman ako at maisipan kong magpakalbo na naman. At sabi na sa akin, wag ko na daw pag ulitin-ulit magpakalbo. So, ayan. Sobrang nipis po ng buhok ko. Ayan no, halata naman kahit na naka-blower siya. Yan. Pansin nyo talaga na nagnipis ng sobra yung buhok ko. So, ayan, nakikita nyo. Ganyan po ako maglakad pa ika-ika. Na parang yung parang konting hangin lang, konting ihip lang matutumba na ang inyong ka-warrior. So, dahil sobrang laki po ng ibinagsak ng katawan ko sa nung last month na nangyari sa akin. Ayan, sobrang hirap po ako makabawi ngayon. Pero malakas na po akong kumain, bumabalik na po yung gana kong kumain. Kaso nga lang, syempre hindi ganun kadaling magpalakas ulit dahil iba na yung sitwasyon ng katawan natin. At saka siguro gawa ng lalagas yung buhok ko, gawa nung mga antibiotic na na nilagay sa akin nung naka-confine ako kasi ang tagal kong na-confine, di ba po? So, 2 beses ako na-confine nung sa isang buwan. Una sa NKTI, tapos ilang days lang, dinala na naman ako dito lang sa amin, sa malapit. Tapos, ayan, pumunta nga po pala kami ng kapatid ko pagkatapos ko magpagupit. Dumiretso kami sa barangay kasi kukuha ako ng barangay indigency. Gawa ng bukas pupunta ako sa sports complex dito sa Santa Rosa. Tinext po ako ng isang staff ni Dan Fernandez na meron nga pong financial assistant na ipamimigay bukas. So, kailangan ng barangay indigency at Xerox ng ID. So, sabi ko sa kapatid ko, tara kuha na tayo. Maaga pa naman para bukas, hindi na ako dadaan. Dediretso na ako ng sports complex. So, pansin nyo guys, ang likod ko nakabukol dahil yung buto ko sobrang payat ko na talagang. Dito ko na kikita yung sarili ko na sobrang payat ko talaga. Pero mas payat ako nung talagang bago ako dinala ng hospital dahil ilang araw po akong hindi talaga makakain. Wala lang akong ginawa kundi umiyak. Bawat kibot, bawat galaw ko iyak dahil masakit. Gawa ng nahulog nga po ako nun sa hagdans. Sobrang dun ako nahirapan. Plus ang daming nagkaroon ako ng tubig sa baga, nagkaroon ng problema sa heart ko, bumaba yung platelet ko. Tapos, na-infect yung IG ko. Parang nagsabay-sabay. Kaya sa lahat ng tuwing dinadala ko sa ospital, itong huli na po ata yung pinakamahirap na pinagdaanan ko. Pero, hindi ko po akalain na makakasurvive pa rin po ako. Grabe, as in, kasi nung time na pakiramdam ko hindi na ako makakauwi ng buhay, ang nasa isip ko hindi, ayoko pa, sabi kong ganun sa isip ko, lalaban pa rin ako, kakayanin ko to. Kaya nung time na yun talagang pinilit kong ikalma yung sarili ko, kinakalma ko kahit na nakikita na nila akong nangingitim, ganun. Sa isip ko, kaya ko to, inhale, exhale, ganun. Kaya mga ka-warriors kayo, kaya nyo rin po yan, di ba? Kapit lang po tayo sa Panginoon kasi kung kumapit po talaga tayo sa Kanya, hindi po talaga tayo niya pababayaan. Talagang napaka-bless ko po dahil ito,
okay pa ako, nakakasama ko pa yung pamilya ko, mga kapatid ko, pamangkin ko. Kaya sabi ko, gusto ko pang mabuhay ng matagal. Kaya po nag-decide ako na pipila sa Hope, sa NKTI din po yun, sa magpapa-transplant. Kasi wala naman pong imposible kahit na wala kaming kakayanan nagpa-transplant, pero tatry ko pa rin po. Oo, marami naman pong paraan basta ginusto natin, 'di ba? Ayan mga ka-warriors, uwi na kami. Tapos nakakuha na ako. So hindi naman ganun katagal yung pag-antay ko ng indigency kasi alam naman nilang PWD ako. Yan, pag PWD ka, inuuna nila dun sa barangay. Kaya ako ganyan guys, maglakad. Hirap na hirap ako. Sobrang sakit ng talampakan ko. Kasi ngayon lang ako ulit nakapaglakad ng medyo malayo-layo. Kasi nga po simula nung umuwi ako sa bahay, galing ospital, hindi po ako lumalabas na hindi ko, kaya pag lumalabas ako, sinasabi ko, parang iba yung kulay. Iba yung kulay sa labas kasi nga lagi lang ako nasa kwarto. Nalabas ng kwarto, kakain, liligo, magbibihis, ganun lang. Hindi na ako masyadong naglalabas simula nung umuwi ako. Di katulad dati na kung saan pa ako nakakarating. Kasi nga po hindi ko pa kaya. Oo, nahihirapan pa ako. So, ayan, medyo okay na po yung tuhod ko, yung nadulas. Kaya nakakalakad ako. So, ayan, bumili nga pala kami ng pritong manok doon sa kanto bago kami makauwi. Kasi, guys, gutom na talaga ako. Feeling ko naglakad ako ng isang tao. Ang lapit lang naman ng pinuntahan namin. Pero, kanto lang. Pero feeling ko, pagod talaga ako. As in, di ko mapailiwanag. Alam mo yung nanginginig talaga ako sa gutom niyan pagdating sa bahay. Kasi, kinakausap ako ni mama. Sabi ko, mamamaya na. Pakainin mo muna ako. Nanginginig na ako sa gutom. Kaya yan, nakadalawang pak na wings. Ano ba? Pakpak wings. Pareho lang yun. Dalawang wings, tapos grabe ang dami kong nakain diyan. Oo. Pero minsan di ko binibiglang kain pa konti-konti lang kasi 'di ba pag gutom tayo at nabiglang kumain ng sakit sa tiyan, sikmura. O ganyan din ako. Kaya ayan, kain muna ako. Wala na akong pakialam. Wala kayo dyan, ano sinasabi niyo? Basta kakain ako ng kakain. Susubo ako ng susubo. Ganyan. Mga kawayor, maraming salamat po sa nag-subscribe po sa aking channel. Thank you so much. God bless you all po. Kita-kita po kayo. Kita-kita po tayo sa 22 kung nandun po kayo sa NKTI. Message nyo lang po ako. God bless you all po. Salamat!